Muli po ay samahan ninyo ako sa ating pagpapatuloy sa series na ito about love for this month of February. Turn your Bibles once again to 1 Corinthians chapter 7. Bagamat ang ating pong pagbubulay-bulayan ay ang mga talatang 7, 8, 17, and 24. Pero sa pagkakataong ito ay bayaan ninyo ang atin lamang basahin ay ang 1 Corinthians 7, 17. So please turn your Bibles there. 1 Corinthians 7, 17. But as God hath distributed to every man as the Lord hath called everyone, so let him walk. May the Lord bless both the reading and the hearing of His holy and infallible word. Amen. Mga kapatid, gaya marahil po ng napapansin ninyo, nabubuhay po tayo ngayon sa panahon na napakaraming pressure. Nabubuhay tayo sa panahon na napakaraming expectations. Parang bawat saglit po, palaging may sinasabi ang ating lipunan, ang mga nakapaligid sa atin, at pagkaminsan pa nga po maging mga mahal natin sa buhay, mga hindi iba sa atin. Ano po ang sinasabi ng mga ito? Well, madalas po marahil nating naririnig na hindi ka kompleto hanggat wala ka pang asawa. O di kaya naman ay kung hindi pa stable ang trabaho mo o wala ka pang sapat na pera, kulang kapag ka hanggang ngayon ay hindi ka umaasenso sa buhay, o kung hindi ka kilala o wala kang sinasabi o walang narating sa buhay. Madalas po nating naririnig yan. Ang mga TV commercial at social media ay hindi rin po nakatutulong. Parang paulit-ulit ang mga ito na bumubulong, binobomba yung ating pag-iisip. Mas magiging masaya ka sana kung merong ka nito, o mas magiging masaya ka sana kung narating mo na yon. Pero si Paul po dito sa sulat niya sa mga taga-Corinth ay mariin pong nagpapaalala na ang tunay na kasiyahan o contentment ay hindi po nakadepende sa pagbabago ng sitwasyon. Hindi po ito nakadepende sa pagbabago ng sirkumstansya, kundi po sa pananatili o pamamalagi sa pag-ibig po ng Diyos. Kung ikaw man ay single o may asawa, kung ikaw man ay mayaman o mahirap, malusog o may karamdaman, malaya o alipin, if we include the condition of many of them in the first century, gusto kong maging klaro sa atin na hindi po yan aksidente. Ang kalagayan natin ay hindi aksidente. Hindi. Kaya dapat po ang maging tanong natin, hindi kung paano po mababago ang ating sitwasyon, kundi paano ko mapararangalan ng Diyos sa kalagayang ibinigay niya sa akin. Yan po ang biblical at mas tamang tanong. Yan po ang biblical at mas tamang tugon sa pressure na nararamdaman marahil natin mula sa mga nakapaligid sa atin. Paul writes, "For I would that all men were even as myself," in chapter 7, verse 7 of 1 Corinthians. "But every man hath his proper gift of God, one after this manner, and another after that." Interestingly, mga kapatid, ang salitang gift po dito ay mula sa Greek na charisma. Mula naman po sa root word, itong charisma
Galing po sa salitang ugat na charis, na nangangahulugang grace. Kaya't ang karisma ay hindi basta simpleng regalo, kundi ito po'y isang grace gift, biyaya po na ibinibigay ng Diyos ayon sa kanyang sovereign will. Kaya't ang karisma kung gayon ay hindi random. Sinabi na natin kanina, hindi aksidente. Ito ang sovereign distribution ng isang marunong, hindi nagkakamali, mabuti, at tapat na Diyos na may layunin, may disenyo sa lahat ng kanyang ginagawa para sa kanyang kalawalatian. Amen? May iba po ang pananaw natin kapag dito po tayo tumingin, hindi po ba? Kung tinitignan mo na ang lahat ng nangyayari sa iyo, pati na ang kalagayan mo ay hindi aksidente. Sa halip, ito'y galing sa kamay ng anong klaseng Diyos? Marunong na Diyos. Hindi nagkakamaling Diyos. Mabuting Diyos, tapat na Diyos, at may plano, may design na Diyos. Muli, sabi ko nga, hindi nakakatulong ang social media kasi naiinggit ka kung ano meron sila. Sa halip na ang mata mo ay ituon mo. Inaawit natin, turn your eyes upon Jesus and the things of this world will grow strangely dim. Makikita natin ang disposisyon at pananaw na ito kay Paul mismo. Ano muli po ang sabi niya? Sa verse 7, "For I would that all men were even as I myself." Klaro po kay Paul, klaro po sa kanya na ang kanyang singleness ay hindi kakulangan, kundi ano uli? Isang karisma, isang biyaya na nagbigay sa kanya ng kalayaan para sa mas malawak at mas epektibong ministry. Sabi pa nga niya sa verse 8, "I say therefore to the unmarried and widows, it is good if they abide even as I." Hindi siya nakadarama na parang kawawa siya. Hindi po siya nakadarama na parang minalas siya o napag-iiwanan siya. Hindi po. Ayon mismo sa kanya, nasa mabuti po siyang kalagayan. Amen? It is good. Sabi niya, it is good for them. In fact, naghihikayat pa nga sa iba. If this would make you even more available for the work of the kingdom, come on, join me. Kumpleto po si Paul. Masaya po si Paul sapagkat si Kristo po ang kanyang kasapatan. Hindi po ba't iyan ang sinabi niya rin sa panahon ng kanyang pagdaramdam? You remember when he had the thorn in the flesh. Hindi ko nga alam kung gumaling yun eh. Maaring hindi na siya nakarecover mula doon. And yet, maging sa gitna po ng isang matinding karamdaman, ano ang sabi niya sa 2 Corinthians 12:9? "And he said unto me, my grace," Christ Jesus grace, "my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory." Yung glory doon, alam niyo ba kung ano? Rejoice. Exceedingly rejoice. Exalt. May saya, may sigla. "Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Ang kanyang kalagayan ay mabuti sapagkat ito ang sovereign assignment ng Diyos para po sa ikalagalaganap ng gospel. Klaro sa kanya yon. Doon po sa 1 Corinthians 7:32, ito ang sabi niya, "But I would have you without carefulness. He that is unmarried, careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord." Mas libre ang oras niya para makapaglingkod
sa Panginoon. Now, sa kabilang banda po naman, si Aquila at Priscilla ay mag-asawa na ginamit din naman ng Diyos bilang isang team sa paglilingkod. Doon po sa Romans 16:3, ganito ang sabi, Great Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus. Ang kanila naman pong marriage ay karisma din kung gayon. Isang biyaya din na naglalarawan naman ng relasyon ni Kristo at ng Iglesia at ginamit po ng Diyos para sa pagpapalakas ng kanyang Iglesia. Tandaan natin, ano ang sabi sa Hebrews 13:4? Marriage is honorable. So mabuti rin ang may asawa. Mabuti at biyaya ang walang asawa, pero mabuti rin. Marriage is honorable. Mainam din. In all and the bed undefiled. So ang marriage, mga kapatid, ay isang kagalang-galang na kalagayan. Isang biyaya po ito na dapat pahalagahan at gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Napansin niyo po ba kung ano na laging sentro? The glory of God. You exist not for your own joy and satisfaction only. You exist ultimately for the glory of God. Madali nang malaman kung nalalayo ka na, nalilihis ka na. Kung umiiral ka na, hindi na para sa kaluwalhatian ng Diyos, kundi para lang sa sarili mong kaligayahan, nalalayo ka na. Kahit parehong ang singleness at marriage po ay karisma, grace gifts na ibinibigay ng Diyos. Hindi po ito ultimate. Alam natin yan, sapagkat si Kristo lamang ang ultimate. Ngunit sila ay mga paraan po ng Diyos, being single and being married. Ito po yung mga paraan ng Diyos upang ipakita ang kaluwalhatian ni Kristo sa iba't ibang anyo. Kinuha natin yung idea na yon sa sinabi ni John Piper. And allow me to quote him, both marriage and singleness are meant to display the glory of Christ in different ways. Neither is ultimate, Christ is ultimate. Hindi ka nabubuhay para sa asawa mo, sa mga anak mo, sa pamilya mo, sa sarili mo. Hindi yun ang ultimate goal, mga kapatid. Bakit po? Sapagkat hindi panghabang buhay ang pagiging may asawa. Hindi panghabang buhay ang pagiging single. Ang marriage po ay matatapos sa langit. At ang pagiging single ay hindi kakulangan, kundi maaaring isang calling. Alam niyo po ba yon? Na maaaring ikaw ay tinawag talaga para binukod, para mabuhay para lamang sa Diyos. So maaaring ito po ang calling ng Diyos sa iyo. O pansamantalang yugto ng buhay. Hindi masama ang mag-asawa eh. Maaaring sa ngayon single ka, pero sa daku-daku doon, sa tamang panahon ay tinilagan ng Diyos, ay dadalhin niya sa iyo. Hindi yan pinipilit, hindi yan hinahanap, dinadala yan ng Diyos eh. Amen? Do you believe in that? Dinadala yan ng Diyos. Manatili kang maglaan ang iyong isip at puso sa Diyos at sa tamang panahon, dadalhin niya ng Diyos. Brothers and sisters, you are free to marry anyone you wish, only in the Lord. Amen? Yun lang ang tanging gabay na binigay ng Panginoon. 1 Corinthians 7:39. Huwag mo nang ipilit. Dahil binigay lang sa ating gabay, kung mag-aasawa ka ng isang sumasampalataya din sa Panginoon. Kaya't muli ang tanong ay hindi kung ano ang status mo, kundi kung paano mo ginagamit ang status mo bilang stewardship ng masaganang biyaya ng Diyos. Na matapos pong ipakita ni Paul na ang singleness at marriage ay parehong karisma, biyayang galing sa Diyos, pinalawak niya ang prinsipyo para sa lahat ng mananampalataya. Sabi po niya,
But as God hath distributed to every man, verse 17 again of 1 Corinthians 7, as the Lord hath called everyone, so let him walk, and so ordain I in all churches. Now again, interestingly, ang salitang distributed dito ay napakahalaga po. Nakuha nyo ba yon? But God hath distributed to every man. So ano ibig sabihin ng distributed dito? Bakit mahalaga yon? Kasi po sa original Greek, ito po ay mula sa salitang merizo, na nangangahulugang to assign, to a portion. Ito yung bahagi mo. Sino nagbabahagi? Ang Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos mismo nagtatalaga ng ating kalagayan. Hindi po ito basta nangyayari, kundi sadyang ibinahagi ng Diyos ayon sa kanyang walang sukat na karunungan at mabuting layunin. Malinaw po na larawan ito, mga kapatid, ng providence ng Diyos. Huwag mong labanan yung providence ng Diyos. Magpailalim ka sa providensya ng Diyos. Siya po ang nag-aayos ng ating sitwasyon at bawat isa ay may bahagi sa kanyang dakilang plano. Kaya't ang panawagan po ni Paul ay malinaw. Kung ano man ang kalagayan na ibinibigay ng Diyos, doon tayo dapat lumakad ng may buong katapatan. Mauna ako sa sermon ko mamaya sa Pastor's Fraternal, pero gusto kong ibahagi din sa inyong lahat. Isa sa mga ilustrasyon na gagamitin mamaya sa sermon ay yung kalagayan ni Apostle Paul. Kung kayo ay pamilyar sa missionary journeys ni Paul, siya po ay nagbabalak na pumunta sana from Galatia. Gusto niya mag-minister sa dako ng Bithynia sa Asia Minor. Interestingly, itong Asia Minor po ay masaganang metropolis nung panahon na yon. So, very appealing para sa isang, I don't think na ganun si Paul, pero very appealing na pagka doon ka nag-minister, malamang-lamang ang mga dadala mo sa gospel ay mga may kaya sa buhay. Pero ang Diyos po ay nakipagkita kay Paul, binabalaan sila at pinigilan sila ng Holy Spirit na magtuloy sa Bithynia sa Asia Minor. Sa halip, sila ay pinatuloy ng Macedonia kung nasaan ang city of Philippi. Kagaya ng alam ninyo, ang city of Philippi o ang mga mananampalataya sa Philippi ay napakahirap. Hindi lang sila mahirap, napakahirap. Pero alam ninyo ang kwento. Saan po ba sinulat ni Paul ang kanyang banggit, I've learned to be content in whatever state I am? Saan po ba niya yung sinulat? Saan niya po ba sinulat yung my God shall supply all your needs? Lahat ng ito ay sinulat niya para sa mga mananampalataya sa Philippi. Alam ninyo? Hindi naman alam ni Paul ang future niya. Pero alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Dumating yung punto, ayon na rin sa testimony niya sa Philippi, na ang nakilala na lang na nagsusupport sa kanya ng mga churches ay ang mga dukhang Philippians. Amen? Tinugunan ng Panginoon ang kanyang pangailangan. Hindi niya alam yon, alam ng Diyos. Amen? So minsan yung mga pagbabago sa buhay natin, yung pinipigil ka ng Diyos, pinipilit mo naman, sa dulo magpapasalamat ka, salamat Panginoong Diyos. At hindi ako nagpakamangmang na ipilit ang gusto ko sa halip na pailalim sa iyong kalooban. Amen po ba? Praise be to God. Malinaw po na isa pa pong malinaw na larawan nito ng providence ng ating Panginoong Diyos. Ano ulit providence ng ating Panginoong Diyos? Yung siya ang nag-aayos ng ating mga sitwasyon. At ang bawat isang bahagi po nito
ay nakapaloob sa kanyang dakilang plano. Ano ang proper response? Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. Amen? Yan po ang proper response. Opo, Ama, sapagkat ito ang ikinalulugod mo. Matthew 11:26. Gaya po ng sinabi ni Tim Keller, our circumstances are not random. They are assignments. God calls us to live out the gospel where we are, not where we wish we were. Kuha ninyo, uulitin ko. Our circumstances are not random, but they are assignments. God calls us to live out the gospel where we are, not where we wish we were. Isang napakaganda pong halimbawa ng ganitong pagpapasakop at kapakumbabaan si Joseph. Hindi niya pinili na maging alipin sa Egypt. Hindi niya pinili na makulong. Pero sa bawat kalagayan, nanatili po siyang tapat sa kanyang Diyos. But more important than that, through every trial Joseph faced, whether slavery, false accusation, or prison, the Lord's faithful presence never left him. His success and favor were not shaped by circumstances, but by God's sovereign hand. Joseph understood, brothers and sisters, that God was not a distant, powerless spectator, but the sovereign Lord who rules over all things, directing providence for His glory and ultimately for Joseph's good, never for his harm. At sa huli, ginamit ng Diyos ang kanya pong sitwasyon, hindi lamang para sa kanyang kabutihan, kundi para sa kaligtasan ng marami. Familiar verse again to many of us, Genesis 50:20. But as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Yung simpleng pagsunod mo, pagpapasakop mo, hindi lang ikaw ang nabibiyayaan, kundi maging ang mga taong nasa paligid sa iyo. In the same manner, na kapag ikay lumakad ng lihis, akala mo makukontain mo yan sa sarili mo lang. Ako naman ang magsasuffer ng consequences, bayaan nyo ako. Hindi po, palaging mayroong boomerang effect yan, palaging may domino effect yan. Pag nagpasya ka ng mali, pagka nagpasya ka ng lihis sa kalooban ng Diyos, hindi lang ikaw ang magsasuffer, kundi ang mga tao na marahil, ang marami do'y mahal pa sa iyo. Ang kwento po ni Joseph ay malinaw na larawan ng providence ng Diyos. Kaya't ang masamang balak ng tao nagiging instrumento po ng kanyang mabuting plano. Kaya't kung nasaan ka ngayon, sa trabaho, pamilya o anumang kalagayan, iyon mismo ang mission field na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Magningning ka doon. Malasahan nila. Parang asin, di ba? Yan ang asin eh. Tayo asin ang salibutan. Malasahan nila ang power of the gospel na isinasa buhay mo. Ano pagkakaiba natin sa iba? Kung single ka nga, hindi ka naman masaya. Amen? Sasabihin natin, we are complete in Christ. Pero malinaw sa iba na may kulang sa'yo. Kung may asawa ka, kailangan may anak. Kung buo ang pamilya, kailangan umaangat sa buhay, etc. Walang katapusan. Ang power ng gospel ay ito. Susustinahan kanya ano man ang iyong kalagayan, na possible ang kapayapaan, kagalakan, kasiyahan, satisfaction, ano man ang wala sa iyo, dahil si Kristo ay sapat. Ang biyaya niya ay sapat. Amen? Doon pa lang may patotoo ng kapangyarihan ng gospel. Kung ano nagpapasaya sa iba, yun din ang gugustuhin mo. Ano pa pagkakaiba natin sa mga hindi sumasampalataya? Ibibigay niya yan kung kalooban niya.
Malinaw naman po yun. Na matapos ipaliwanag po ni Paul na ang ating kalagayan ay sovereign assignment mula sa Diyos, tinapos niya ang section na ito sa isang napakahalagang paalala. Sabi niya, "Brethren, let every man wherein he is called therein abide with God." Doon sa verse 24 of 1 Corinthians 7. Ang ibig sabihin po nung salitang abide ay manatili, magpatuloy, doon ka manirahan. Hindi po ito simpleng pagtanggap na wala na tayong magagawa, napakamalas ko na lang talaga. Kundi ito po ay isang panawagan na manatili tayo sa presensya ng Diyos anuman ang ating kalagayan. Ito po ay larawan ng perseverance of the saints. Ang mga tunay na mananampalataya, nagpapatuloy. Sabi nga isang pastor, "Pastor, ano gagawin ko para po ako makapagpatuloy?" Magpatuloy ka. Amen? Ha? Ano gagawin ko? Magpatuloy ka. Ang tunay po na mananampalataya, nananatili sa Diyos. Dahil siya mismo ang nag-iingat at nagtatayuguyod sa Kanya. Kaya ang abiding with God ay hindi passive resignation. Suko na ako, I give up na. No. It's actually an active communion with God. Mananatili ka sa Diyos, magtitiwala ka sa Diyos, makikipag-ulayaw ka sa Diyos hanggat hindi niya pa ginagawa ang pagbabago. Sabi ko nga, kung may desire ka for change, Diyos din naman na nagbigay nun eh. In the same manner na kung may uhaw ka, may pangailangan ng tubig at bibigay sa iyo ng Diyos yun. Kung may gutom ka, may pangailangan ng pagkain, ibibigay sa iyo ng Diyos. Kung hindi mo kailangan, ang ibibigay niya naman satisfaction. Pero hanggat wala yun, may uhaw, may gutom, pero ang circumstance ay hindi nagwo-work towards the answer to your prayer. Ano gagawin mo? Makipag-ulayaw sa Diyos. Magkaroon ka na aktibong communion with this God. Iyak mo sa Diyos. Nalulungkot po ako. Nangungulila po ako. Gusto ko pong makakita ng anak. O kaya naman gusto ko po kapag buwan ng pag-ibig meron ding nagre-regalo sa akin ng sikulate. Panalangin mo sa Diyos. Huwag mo lang labagin ang kanyang kalooban. At minsan, hindi nakakatulong ang mga kaibigang tsuwariwap pagka hindi ayos ang diwa. Kakampi pa eh. Ano sabi ng Romans? Meron daw gumagawa ng masama at nagyayapan ng iba na sasang-ayon sa kanilang kamalian. Don't do that. Don't allow that to happen. Ang tunay na kaibigan, sasabihin sa iyo kung ano makakabuti sa iyo. Amen, mga best friends. Amen. Naalala po ninyo si Paul at si Silas sa bilangguan, Acts 16:25. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Mga kapatid, sa gitna po ng pagiging nasa mga tanikala, sa gitna po ng pagiging nasa kulungan, ano ginawa nila? Sila po ay umawit at nanalangin. Hindi po sila naghintay na magbago ang sitwasyon bago sumamba. Sila po ay nanatili sa Diyos sa yung mismong kalagayan nila. Nanahan sila sa Diyos at doon nagpakita po ang Diyos ng kanyang kapangyarihan. Nababasa ng Diyos ang ating puso. Ano sabi ng Biblia? You delight yourself in the Lord, then and only then will He give you the desires of your heart. Kung ang kahustuhan mo at kasiyahan mo ay sa Panginoon,
ibibigay niya na ang idinadalangin ng puso mo. At baka ang idinadalangin nga ng puso mo malaunan ay ang Panginoon. Meron po tayo isang kapatid for the longest time. Gusto niyang maayos yung kanyang married life. At nung hindi nangyari, ultimately nag-separate sila. Legally, naayos ang papel. Pagkatapos ng matagal na paghihintay at pag-iipon, nung dumating yung panahon na pwede na siyang mag-asawa, sabi niya, masaya na po ako sa Panginoon. Hanggang ngayon, single siya at aktibong patuloy na sumasamba sa Diyos. Amen? John Piper once said, "The spiritual power of staying put is that Christ is magnified when we trust Him in the very place He has assigned us." Mas naluluwalhati po ang kapangyarihan ng Diyos sa mga panahong sa paningin, lalo na ng iba, at marahil sa paningin mo, may kulang sa'yo. Pero gusto ka. Christ is magnified. Amen? At muli si Tim Keller, contentment is not the absence of desire for change, but the presence of trust in God's sovereign love. Mga kapatid, ang hamon po sa atin ay ito: will you abide with God in the very condition He has placed you? Ang ating pananampalataya po ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay sovereign sa lahat ng bagay. Sovereign sa kaligtasan, sovereign sa providence, at sovereign o sobereno o naghahari, nakapangyayari sa bawat detalye ng ating buhay. Bawat detalye ng ating buhay. Wala pong random. Hindi totoo ang kamalasan, hindi totoo ang pagiging swerte. Lahat po ay nasa ilalim ng kanyang soberenong kamay. Kaya't ang hamon po ay hindi ang baguhin mo sitwasyon mo. Hindi yun ang hamon sa atin. Ang hamon sa atin, manatili ka sa Diyos habang nandyan ka sa sitwasyon na iyan. Ang tunay na contentment ay bunga po ng paniniwala na ang aking Diyos ay mabuti, na ang aking Diyos ay nakapangyayari, na ang aking Panginoong Jesucristo ay higit pa sa sapat sa buhay ko. Amen. God bless you. Let's all stand up.